Ang tanong ko po ay ano, ako po'y nadoktrinahan na. Ako po'y nagdadalawang isip kasi po baka po makagawa ng kasalanan na hindi sinasadya. Wala kang problema ron, kapatid. Kung hindi mo naman sinasadya talagang ang tao, nabibigla, kung minsan nagkakariringgan, kung minsan namalikmata ka, ay ako meron ganung pagkakataon eh. Sabi ko doon sa isang kapatid, kanina lang magkaharap tayo, ba't kanya nagtatanong sa akin ng ganyan? Saan tayo nagkaharap? Hindi ka ako, di ba kanina, dumalo ka ako destino, nandiyan ka sa harap. Aba, yung pala yung nakita ko, kamukha lang niya. Kasi kung ganun ang damit, hindi ko naman kasi pinagtititignan mabuti. Akala ko siya yun, yung pala hindi. Ang tao nagkakamali talaga, nagkakasala, nagkakariringgan, namamalikmata, kung minsan nabibingi, hindi narinig yung dapat marinig, nagkakasala. Kung ang problema mo lang magkakasala ka nang hindi sinasadya, napapatawad naman ng Diyos yun. Sa unang Juan 5:16, kapatid. Kung makita ng sino man na ang kanyang kapatid ay nagkakasala ng kasalanang hindi ikamamatay, ay idalangin siya at bibigyan siya ng Diyos ng buhay na ukol sa mga nagkakasala ng hindi ikamamatay. May kasalanang ikamamatay, hindi tungkol dito ang sinasabi ko na idalangin niya. Ayo, kita mo, merong kasalanan, hindi naman ikamamatay. Kung di mo naman sinasadya, hindi problema yon. At alam mo, ang pagkakaiba, pag ikaw ay naanib sa iglesia, totoo, nabautismohan ka ng tunay na bautismo, magkakaroon ka ng Espiritu ng Diyos na tutulong sa'yo para makaiwas ka sa mabibigat na kasalanan. 8:26 ng Roma. At gayon din naman, ang Espiritu ay tumutulong sa ating kahinaan, sapagkat hindi tayo marunong manalangin ng nararapat. Ngunit ang Espiritu rin ang namamagitan dahil sa atin ng mga hibik na hindi maisasaysay sa pananalita. Meron kang magiging espiritong katulong pag nabautismuhan ka para makaiwas ka sa mabibigat na kasalanan. Huwag mong alalahanin yun, kapatid. Magpabautismo ka kung sumasampalataya ka. Ang pananampalataya ang mahalaga. Yung kinabukasan, ipagtiwala mo sa Diyos. Pwede kanyang ingatan sa pamamagitan ng Espiritu na huwag kang makagawa ng kasalanang ikahihiwalay mo sa Diyos. Samahan ka nawa ng Diyos, kapatid na Joman. Salamat po. Pangalawang kong tanong ay ano po, ang Biblia po ba ay pinagawa ng Diyos o pinagawa ng tao? Gawa ng Diyos yan, pinasulat nga ng Diyos yan sa mga propeta, kay Moises, sa mga apostol, 14:37 ng unang Korinto. Kung iniisip ni man na siya'y propeta o ayon sa Espiritu, ay kilalanin niya ang mga bagay na sa inyo'y isinusulat ko, na pawang utos ng Panginoon. Yung mga isinulat ng mga alagad, mga ebangelista, mga apostol, utos ng Diyos yan. Kaya ang Biblia, ipinagawa ng Diyos. Ang pinagsulat tao. Kasi kung ipapasulat niya sa manok, hindi mo maintindihan.